Bardock sinabi na kapatid niya si Goku. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 43 ng Dragon Ball Hawkeye. Ngunit bago nga ang lahat ay pwede nyo bang i-like ang ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Pero bago natin ito simulan ay mag-recap na nga muna tayo sa last chapter ng Dragon Ball Hawkeye. Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay ating makikita na nahuli nga ni Bardock si Goku at kanya na nga itong dinala sa castle ni King Vegeta. Dito na nga papasok ang Chapter 43 ng Dragon Ball Hawkeye na pinamagatang Celestial World. Nagsimula nga ang chapter sa scene kung saan ay ating makikita na kasalukuyan nang ang kinakausap ni Bardock si King Vegeta. Salita nga dito si King Vegeta at sinabi nito na alam daw ni Bardock ang dahilan kung bakit magkamukha sila ng tao na yan. Sagot nga dito si Bardock at sinabi nito na oo. Salita nga ulit si King Vegeta at sinabi nito na sabihin nga daw nito sa kanya ang dahilan. Dito nga ay sinabi ni Bardock na ang dahilan nga daw kung bakit sila magkamukha ay dahil ito nga daw tao na ito ay kanyang kapatid. Dahil nga sa sinabi ni King Vegeta ay nagulat nga ito at sinabi nito na ano magkapatid kayo. Salita nga ulit si Bardock at sinabi nito na yan nga daw ang conclusion na alam niya sa ngayon, alam nga daw nitong si King Vegeta na hindi niya nakilala ang kanyang tatay. Tulad nga daw ng sa kanila ang kanyang nga daw tatay ay nagkaroon ng anak sa kanyang nanay. Kaya sigurado nga daw na nagkaroon ulit ng anak ang tatay niya pero hindi nga daw ito anak ng nanay niya, maaring sa ibang babae nga daw nagmula itong si Turles. Sinabi nga din daw sa kanya ng nanay niya na kamukha nga daw talaga niya ang kanyang tatay, kaya maaring magkatulad nga daw sila ng case ni Turles. At ito nga daw ang dahilan kaya sila ay magkamukha. Dito naman ay salita nga si King Vegeta at sinabi nito na may sense nga daw ang mga sinasabi nito, sa totoo nga lang daw ang anak niya ay kamukha nga din daw niya especially si Vegeta. Hindi nga daw bihira na maging kamukha ng mga anak ang kanilang mga magulang na maari nga din na magresulta na maging magkamukha ang magkapatid. Ito nga ay akin na din naranasan. Habang si Goku naman dito ay nag-iisip at sinabi nito na swerte nga daw siya dahil sa naisip na conclusion ni Bardock. Noong ma-reveal ko sa village ang aking mukha at nakita niya na magkamukha kami ay wala na talaga akong maisip na pwedeng maipaliwanag sa kanila. Salita naman dito ang destruction energy ni Goku at sinabi nito na buti na nga lang daw na madaming Saiyan ang hindi nagsesettle sa iisang babae na nagre-resulta ng pagkakaroon ng mga ito ng anak sa labas. Kahit si Bardock hindi nga din niya kilala ang sarili niyang ama, iniisip niya din na maraming siyang kapatid na hindi pa niya nakikilala. Sa moment na ito ay salita nga ulit si King Vegeta at sinabi nito na Turles di ba ang iyong pangalan? Mukhang naipasok nga daw ni Goku ang sarili nito sa gulo, ano nga daw ang masasabi nito? Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na ito nga daw ay isa lamang malaking hindi pagkakaintindihan. Siya nga daw ay nagsasabi ng totoo na hindi nga daw niya sinasadya ang gumawa ng kaguluhan. Salita nga ulit si King Vegeta at sinabi nito na bakit nga daw ito ay nasa paligid ng kanyang castle nang wala man lang permission. At bakit pati may suot kang armor na katulad ng sa rebelding criminals. Sa point na ito ay nagulat nga si Goku sa sinabi ni King Vegeta, nagsalita nga dito si Goku at sinabi nito na nakita nga lang daw niya ang armor na ito sa isang kalansay na nasa gitna ng desyerto, at ang patungkol naman sa castle ay hindi nga daw kasi siya taga dito at ito nga daw ang dahilan kaya siya napunta doon at naligaw. Salita naman dito si Bardock at sinabi nito na King Vegeta, lahat ng mga nagawang mali ni Turles ay hindi nga niya ito sinasadya at wala nga din siyang intensyon na masama. At hindi naman siya nakapanakit ng sinuman, iniligtas pa nga niya ang aking asawa mula sa kapahamakan, parang awa niyo na, bigyan niyo pa siya ng isang pagkakataon. Salita nga ulit dito si King Vegeta at sinabi nito na nalaman nga daw niya na ang level of power nga lang daw nito ay nasa 406, at paanong ang isang mahinang katulad mo ay nagawang makasurvive. Dito nga ay sumagot si Goku at sinabi nito na totoo nga daw, siya daw ay may natutunang teknik at yun nga daw ang dahilan kaya nagawa niyang makasurvive. Salita nga ulit dito si King Vegeta at sinabi nito na narinig na nga daw niya ito na kaya nito na gumamit ng magic tricks at siya nga daw ay bihasa na sa mga ganyang bagay, siya nga daw ay may pakialam lang sa battle power. Pero kahit na ganun ay talagang humahanga ako sa'yo dahil isa kang magaling na tuso na talagang pinahirapan mo pa ang lahat ng kasamahan ni Bardock, ang guards ng castle at ang anak ko. Pero kahit na ganun ay hindi ko pwedeng baliwalain ang ginawa mo na pagsira sa akin castle, at ang gawin tanga ang aking anak at aking mga sundalo. Sa mga ginawa mo na yon ay mas maganda siguro kung sumailalim ka sa isang test. Sa narinig nga ni Goku ay sinabi nito na anong klaseng test daw ba ito, salita nga dito si King Vegeta at sinabi nito na tama isang test. Sa darating na summer ay magkakaroon ng tournament at lahat ng mga low-class soldier ay sasali sa event na ito.
At kahit hindi army ay may chance na makasali sa event na ito. Ang tournament na ito ay paraan para malaman ko kung sila ba ay worth it para pagsilbihan ako. Kailangan mong sumali dito dahil sa performance mo nakasalalay ang aking magiging desisyon kung ikaw ba ay aking bubuhayin or tatapusin. Sa mga narinig nga ni Goku ay siya nga ay talagang sumaya at sinabi nito na ayos nga daw ito, isang tournament. Pero dito nga ay salita itong destruction energy ni Goku at sinabi nito na hindi. Salita nga ulit dito si King Vegeta at sinabi nito na alam nga daw niya na hindi gusto ni Bardock na sumali dito pero kasama nga daw ito sa mga sasali sa tournament na yun. Salita nga dito si Bardock at sinabi nito na pati daw siya. Sagot nga ulit si King Vegeta at sinabi nito na oo nga daw dahil sasali nga daw ang kapatid nito kaya sa tingin nga daw niya ay magiging masaya daw ito. Ito naman ay agad na sinanayunan ni Bardock. Salita nga ulit si King Vegeta at sinabi nito na since na iisang family lang daw pala ang pinagmula ng dalawa na ito kaya mas mabuti na si Bardock na ang bahala mag-handle dito kay Turles. Kaya ngayon ay responsible na si Bardock sa lahat ng gagawin nitong si Turles. Agad naman itong sinanayunan ni Bardock. Salita nga ulit dito si King Vegeta at sinabi nga nito kay Turles na mas mabuti nga daw na maghanda na ito sa paparating na tournament dahil doon nga daw nakasalalay ang buhay nito. Sa mga sinabi nga ni King Vegeta ay agad nga din itong sinanayunan ni Turles. Pagkalipas nga ng ilang segundo ay naglalakad na nga sila Turles at Bardock sa hallway at sinabi nga dito ni Bardock na sa totoo lang, ang pagsali nga daw sa tournament na yun ay mahirap. Pero sagot nga dito si Turles at sinabi nito na wag nga daw nitong sabihin ang bagay na yan dahil masaya nga daw sumali sa tournament. Salita nga ulit si Bardock at sinabi nito na paano nga daw nasasabi ni Turles ang bagay na yan, nilaan nga daw nito ang buong buhay niya sa desyerto. Sagot nga dito si Turles at sinabi nito na sinabi nga lang daw sa kanya ang bagay na yon. Salita nga ulit si Bardock at sinabi nito na gusto nga lang daw makakita ni King Vegeta ng mga magic ability nito, kaya mas mabuti na maghanda na nga lang daw itong si Turles, kung magagawa nga daw ni Turles na ma-disappoint si King Vegeta ay maari nga daw itong tapusin ng mga sundalo doon. Sagot naman dito ang ating bida at sinabi nito na susubukan nga daw niya. Pero naiisip nga dito ni Goku na ito na nga daw ang pagkakataon niya para pataasin ang level of power niya at maiwasan ang pagpigil ko sa lakas na meron ako. Ngunit salita nga dito ang destruction energy ni Goku at sinabi nito na mag-ingat pa nga rin daw ito dahil nasa higit thousands of people ang manunood dito. Isang pagkakamali nga lang daw ay tapos na sila. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na siya na nga daw ang bahala. Ngunit naisip nga dito ni Goku ang tatay ni Vegeta, at kung nasaan na nga daw si Vegeta sa mga oras na ito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa kasalukuyan kung saan ay ating makikita dito si Whis at Beerus. Ang dalawa nga dito ay pinapanood ang sparring nila Broly at Vegeta na kasalukuyan nagaganap sa kanyang planeta. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na gaano na nga daw ba katagal na naglalaban ang dalawa na yan. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na kung e-base nga daw sa oras sa Earth ay halos mag-iisang araw na daw. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na ang dalawang mangmang na yan, hanggang kailan nila ako pag-iintayin at talagang naboboard na ako. Ngunit sa moment na ito ay nahihirapan na nga si Vegeta dahil na-reach na nga niya ang kanyang limit, pero sa kabila nga ng lahat ay masaya nga dito si Vegeta dahil naramdaman na naman daw niya ang ganitong feeling. Sinabi nga nito na ano nga daw ang ginagawa nitong si Broly, tumayo na nga daw ito. Ngunit si Broly pala dito ay nakahanda na nga din. Nakita nga ni Whis ang lahat at sinabi nito na magsisimula na nga daw ang final round ng dalawa.